Kamakailan lang ay nasaksihan po halos ng lahat ng Pilipino sa buong bansa kung paanong dinesisyonan ng Korte Suprema unanimously ang resolusyon na nagsasabing hindi naaayon sa konstitusyon ang ginawang proseso ng House of Representatives sa kanilang filing for impeachment kay Vice President Sara Duterte. So, mix ang emotion ng kanya-kanyang supporters dito. Para sa pro-Duterte, sila ay masaya. At para naman sa mga anti-Duterte, obviously, puot at galit ang nasa kanilang mga puso. Well, as we all know, very divisive ang usapin ng issue sa politika. Meron akong pina-follow sa Facebook friends, no? He's a friend. Not he is a friend. They are friends of mine. So, medyo marami-rami sila. Reformed Brethren. Dahil alam kong makatulong sa akin during those times na very fresh pa yung pag-embrace ko sa Reformed theology. Talagang nakikipag-ugnayan and lagi kong binabasa yung kanilang mga postings, etc. It has something to do, no, with the spiritual growth, no. At lately lang napansin ko na very zealous din sila sa pagbabash, pagko-comment sa social media. In short, ang iingay ng kanilang mga pinagsasabi sa Facebook sa pag-express ng kanilang mga political biases. So, ang ginawa ko, dati ay pina-follow ko sila, ngayon ay in-unfollow ko sila. Sabi ko, napaka-toxic naman itong mga kapatid na to. Sila yung mga nagsasabing nasa tama, pero pagdating sa mga ganitong issues, nawawala yung posture bilang isang Kristiyano. At imbis na makilala ka na bilang isang ambassador of Christ, of course, Christian liberty yan, may kalayaan ka, pero yung kalayaan na yan ay gagamitin mo ba para may pahayag yung political bias mo? So medyo masalimuot, and kung para sa'yo, you have the liberty also to unfollow. Tama po ba? So unfollow mo lang para hindi ka ma-stress. So sa atin lang, imbes na ipangalandakan ng Ebanghelyo ni Kristo sa social media, ang kinakatak nila ay yung political opinions nila. Very unfortunate. So naging political analyst na rin, no? Itong mga kapatid natin, nakakalungkot. Subalit tibahin natin si Apostol Pablo. Siya man ay hindi tahimik sa oppression na ginagawa ng mga taga-usig sa mga kapatid sa kanyang panahon. Subalit malinaw ang mensahe niya sa mga kapanampalataya. So kung sa resolusyon ng Korte Suprema ay pinawalang bisa nila ang sinusulong na impeachment kay VP Sara, dito sa konteksto sa Romans chapter 8 ay taas noo at may kumpiyansa niyang sinasabing, judiciously we are all declared not guilty. Kaya sabi dyan sa verse 1, mapapansin nyo, therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. There is no condemnation for those in Christ. Hindi dahil may ginawa tayong mabuti o kamangha-mangha na nagbudyok sa Panginoong Diyos para tayo ay patawarin. Hindi. Bagkus pinawalang sala niya tayo dahil ibinilang sa atin ang katwiran na na-earn ni Christ sa kanyang
obedience, active and passive obedience. Imputed righteousness ni Kristo sa atin nung tayo ay sumampalataya sa Kanya. So we are now justified by faith, resulting to our adoption in Christ. Kapatid, ito ang salvation blessing na makakamit natin sa pagsampalataya kay Kristo. Kaya dito para kay Pablo, nariyan ang salvation blessing that we are already adopted in Christ. And furthermore, we are all expected as well. We are also expected na mamuhay ayon sa Espiritu. Taglay natin ang pagpapalang kaligtasan. Tayo inampun na kay Kristo. Dati alipin na sa kamatayan dahil sa kasalanan, mga anak ng Diablo, tayo ay ibinilang na sa nakaliligtas na biyaya kay Kristo. Kaya higit pa rito, inaasahan tayong mamuhay ayon sa Espiritu. Kaya dito tayo dinadala sa ating pong scripture reference, Romans chapter 8, verses 13 to 17. Sinasabi po dito, sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. Ang lahat ng pinapatubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Verse 15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang iyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos. At kasamang tagapagmana ni Kristo, sapagkat kung tayo'y kasama niya sa pagtitiis, tayo'y makasama niya sa kanyang kalwalhatian. So dito malinaw ang consequential effect of being adopted in Christ, na tayo ay dinadala sa makadiyos na pamumuhay dapat. Ano ibig sabihin nun? Pinapatay, tinatalikuran dapat na natin ang mga maling gawa, makasalanan na gawa ng laman, mga makasalibutan na pamumuhay na dati na natin nilalakaran. Sa puntong ito, ibuod ko ang aralin natin sa isang pangungusap. Sermon title, Panawagan sa Iglesia. Mamuhay sa Espiritu, hindi sa laman. Ito ang panawagan sa atin. Mamuhay tayo sa Espiritu at hindi sa laman. Sapagkat tayo ay binago ng tunay ni Jesucristo. Hindi ka pinawalang sala para magpatuloy ka sa pagkakasala. Kaya unang punto, ang miserableng estado kapag hiwalay sa Espiritu. Ang miserableng estado kapag ang isang tao ay patuloy na nagmamatigas, patuloy na lumalayo sa alok ng Ebanghelyo, patuloy na lumalayo at humihiwalay ang kanyang buhay at kanyang sarili sa Espiritu. Dito sa teksto, ipinapaliwanag sa atin na kapag ang isang tao wala sa Espiritu, ay magiging miserable ang kanyang estado. Ano sabi sa verse 13? Roma 8 verse 13. Sapagkat mamamatay kayo
sapagkat mamamatay kayo kung namumuhay kayo ayon sa katawang makalaman. Ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. So, umpisahan natin dito. Sa unang paragraph, mamamatay daw kayo. You will die. In the original Greek meaning, apotnesko. Ibig sabihin nito of eternal death. Mamamatay kayo eternally, as it is called, to be subject to eternal misery. And that too already beginning on earth. Sa Tagalog pa, nang walang hanggang kamatayan, gaya ng tawag dito, ibig sabihin, ang mapasailalim sa walang hanggang pagdurusa, okay, hindi mo daw nararanasan yan o mararanasan in the future, bagkus nagsisimula na habang ikaw ay nasa sanlibutan, nasa lupa. Mamamatay ka in the sense na ikaw ay wala ka ng kapag-asa sa hinaharap. At ibinibilang na sa iyo yan kahit ngayon. Sabi sa John chapter 6 verse 50, sabi dito, narito ang tinapay na bumaba mula sa langit, upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. Malinaw ang sinasabi ni Jesucristo. At sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin, verse 26, 11:26, John 11:26, at sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. So there is a human responsibility. May tungkulin tayo dito. So ano naman ang ibig sabihin nun? Na mamamatay ka? Another is of moral death. And in various sense, kamatayan daw sa moral na aspeto. Ibig sabihin daw nito, to be deprived of real life. Especially of the power of doing right. Of confidence in God and the hope of future blessedness. Sa Tagalog pa, ang tinatawag na moral na kamatayan ay may iba't ibang anyo daw. At isa na rito ay ang pagkakait na maranasan ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. So kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala, ikaw ay napagkakaitan na maranasan mo dapat ang pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Lalo na ang pagkawala ng kakayahang gumawa ng matuwid. Pinagkakait mo yung sarili mo. Na gumawa ka dapat ng matuwid, pero masyado kang nahuhumaling sa mga alok ng mga taong nasa paligid mo na wala sa iglesia, wala sa Diyos. Lagi kang nandun. Araw ng linggo, dapat nasa iglesia ka, pero dahil mas gusto mong ayaw kang tinutuwid, gusto mo nandun ka sa mga barkada mo, nandun ka sa loob ng mga pamamahay nyo, pamamahay natin. Dahil doon walang pastor, walang magtutuwid. Pinagkakaitan natin yung sarili natin kapag nagpapatuloy tayong nagiging rebelde sa Diyos. Pinagkakaitan mo ang iyong sarili na gumawa ng matuwid. Humihina ang iyong pananampalataya sa Diyos at mawala ng pag-asa sa mga pagpapalang darating. Kaya ang sinasabi dito, patayin mo ang mga habits na patuloy na gumagapos sa iyo, sa leeg mo, na parang ikaw ay parang alipin na ng iyong kasalanan. At dahil dyan, ay dahil nakatali na sa iyo, so kahit saan,
Kahit saan ka magpunta, bit mo ito. Dahil nakagapos sa'yo, parang kadera na nakagapos sa'yo. Ang kasalanan mo, kahit saan ka magpunta, bit mo ang kasalanan na ito. Kaya bigat na bigat ka. Bakit? Dahil naging alipin ka na. Naging alipin na tayo sa mga kasalanan na ito. Kaya sinasabi, Apostol Pablo, mamamatay ka. Hindi man ito physical na mamamatay ka ngayon, physically, pero ang tinutukoy dito ay kapag nagpapatuloy sa pagkakasala. Panawagan ito sa mga Kristiyano, lalo na sa mga hindi pa nakilala kay Kristo. At kung meron sa atin ang hindi pa tunay na nakilala kay Kristo, hindi pa naging malinaw ang mensahe ng Ebanghelyo. Para sa iyo ito, mamamatay ka kung nagpapatuloy ka sa pagkakasala. Ibig sabihin, nawawala ngayon ng kakayahan gumawa tayo ng matuwid. Nawawala ng pag-asa para sumampalataya sa Diyos. At mawala ng pag-asa sa mga pagpapalang darating eternal hope. Kaya malinaw mga kapatid, ang tawag ng Diyos sa Ingles pa ay mortification of sin. Patayin mo. Labanan mo. Durugin mo ang udyok ng anumang kasalanan na nanatili sa inyong laman. Magandang sinabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones, great Reformed expositor during his time. Sabi niya, to mortify is to deaden, to put to death, to render inoperative, to make extinct. And so the exhortation is that we must deaden or dead end. Old English, dead, tapos en. To deaden. Put an end to the deeds of the body. Sa Tagalog pa, ang patayin ay nangangahulugang patigilin. Gawing walang bisa. Tapusin. O lubusang alisin. Kaya ang panawagan ay patigilin at wakasan ang mga gawa ng laman. Diyan tayo tinatawag. Kaya ang punto dito, tayo ay panawagan na tuluyang pawiin at wakasan ang makasalanang gawa ng ating laman. Parang isang damo. Pamilyar naman kayo sa damo. Parang isang damo sa bakuran na kung paminsan-minsan mo lang pinuputol, anong mangyayari? Tutubo at tutubo ulit yan. Pero kapag binunot mo mula sa ugat, tuluyan na itong mamamatay at hindi na muling sisibol. Ganon din ang kasalanan. Hindi sapat na bawasan lang o pigilan pansamantala. Sige, hindi ko muna gawin to. Susunod na lang siguro. Hindi mo ganon. Kailangan itong bunutin sa ugat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos. Hindi mo kaya sa sarili mo lang. Hindi natin kaya sa sarili lang natin. Kailangan natin ang kapangyarihan ng Espiritu dito upang tuluyan ng mawala ang gawa ng laman sa ating buhay. Na paano natin matatalo ang patuloy na umaakit o bumabagabag na kasalanan sa buhay natin. Paano natin matalo to? Ang tanging paraan para madaig ang kasalanang paulit-ulit na umaakit ay ang magpasakop ka sa patnubay sa Espiritu ng Espiritu Santo. Ng Espiritu ng Diyos, Espiritu. Kaya sabi sa verse 14, makikita nyo ano sabi sa verse 14, ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos.
So hindi mo maabot ang ruro ng pagiging banal sa pamamagitan ng paggawa ng isang maling turo. At nangyayari ito. May mga maling turo na tinatawag na monasticism. Monasticism, yung pupunta ka sa monasteryo para magawa mong putulin ang akit ng kasalanan sa iyo. Turo ito ng Romano Katoliko. Ito ay mali. Hindi ito turo ng New Testament o turo ng mga apostol. Para masabing ikaw ay napuspos ka ng Espiritu at maging legitimate ka na Kristiyano, kinakailangan mong pumasok sa monastery para humiwalay sa gawain ng kabunduhan. Ako po ay tumagal din sa seminaryo. 5 taon ang kurso. At hindi po totoo na walang tukso sa loob ng mga ganitong pasilidad. In fact, malala pa nga. Malala pa ang pwede mong masaksihan. Well, madami akong masasabi, mga karanasan dito. Pero tinutuwid natin ang ideya na sa pamamagitan ng pag-alis mo sa bahay, pupunta ka sa seminaryo, sa barangay niyo, lalayo ka sa mga barkada mo, at pumasok ka sa monasteryo, sa kumbento. Ang totoo, ang realidad sa ginawa mo ay lumipat ka lang ng tirahan, lumipat ka lang ng ibang lugar. Pero ang posibilidad at realidad ng pag-aakit sa iyo sa kasalanan ay naroon pa rin. Kapatid, huwag mong akalaing kahit pa man ang gusaling ito ang magliligtas sa iyo sa bugso. Pupunta ako sa church, pupunta ako sa iglesia para bang nagkakaroon ng shield. Walang kapangyarihan ang pader, mga pader na ito, ang bubong, walang kapangyarihan ito. Ang kailangan mo ay ang kapangyarihan ng banal na Espiritu upang ikaw ay tunay na mabago. Yun ang kailangan. Sabi nga sa Ezekiel 36:26, bibigyan ko kayo ng bagong puso at bagong espiritu. Ang masuwayin ninyong puso ay gagawin kong pusong masunurin. Sinong gumagawa nun? Ang Diyos. Sa pamamagitan ng banal na Espiritu, binabago niya tayo. Ito ang kailangan natin ihiling sa Diyos, mga kapatid. Hindi yung tumangkilik tayo sa mga superstitious belief or beliefs. Masyado tayong naaakit sa mga superstitions na yan. Tinuro ko nga sa inyo, nakaraan pa sa Bible study. Kahit pa man yung mga cross-cross na yan, yung mga rosary na yan, rosaryo na yan, walang kapangyarihan yan. Ang kailangan mo, ang banal na Espiritu. Kaya maling paniniwala ito, batay lamang sa pamahiin. Batay lamang sa pamahiin. Yung tipong, pag lumabas ka sa bahay nyo, pag madilim, magdala-dala ka ng cross. Bakit iniisip mo? Dahil natatakot yung diablo. Walang katotohanan po sa mga ganong pamahiin. Kaya nawa tayo ay umalis na kung paano tayong niligtas ng Diyos. Nawa ay ilayo mo din yung sarili mo sa mga pamahiin na yan. Dumako tayo sa lesson 2. Pangalawang punto, ang mabuting estado kapag nakaugnay sa Espiritu. Ang mabuting estado kapag tayo po ay nakaugnay sa Espiritu. Kanina, ang miserableng buhay. Estado kapag ang isang tao ay hiwalay sa Espiritu.
Pero dito, makikita natin ang mabuting estado, ang pangako ng Diyos. So sa unang aral, magiging miserable ang estado. Hindi tayo nagpapasakop sa dakilang lordship niya, ang kanyang pamamahala sa atin. Kaya kapag tayo ay nakaugnay sa Espiritu ng Diyos, meron tayong pwedeng iangkin dito na makatotohanan. Iangkin na biblikal at tunay na galing sa Diyos. Meron tayong inaasahan na tagumpay. Sabi sa verse 13, ngunit kung pinapatay ninyo sa pamamagitan ng Espiritu ang mga gawa ng katawang makalaman, mabubuhay kayo. May pangako ang Diyos, mabubuhay kayo. Verse 15, sabi dyan, sapagkat hindi Espiritu ng pagkailipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Putol po, and sorry for that technical interruption. Kaya ang punto natin, ito, hindi natin ito nagagawa sa sarili nating lakas, no? Sa usapin ng pag-aampon, tanging sa patuloy na paggabay at kapangyarihan ng banal na Espiritu, tayo nagkakaroon ng kakayahang humiwalay, tumanggi at lumaban sa natitirang kasalanan sa atin, sapagkat ang Diyos mismo ang nagbibigay ng lakas upang putulin ang ugat ng kasalanan at mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Kaya sabi ni Dr. Martin Lloyd-Jones sa komentary niya dito sa Romans 8, these are typical New Testament statements about the Christian. And as we realize the Spirit is in us, we shall experience their power. We are called upon then to use and to exercise this power that is in us through the indwelling of the Holy Spirit. Tagalog pa, kapag naunawaan natin na ang Espiritu ay nasa atin, mararanasan natin ang kanyang kapangyarihan. Kaya tayo'y tinatawagan na gamitin at isabuhay ang kapangyarihan ito na nasa atin na dahil sa paninirahan ng banal na Espiritu. Kaya ito, kailangan o kailan at sa paanong paraan tayo nagiging anak ng Diyos. Sa paanong paraan? Exclusive sa pamamagitan lamang ba ng Espiritu lamang? Through the Holy Spirit? Maraming mali sa ibang pagtuturo dito. Sabihin ko po sa inyo, yung iugnay ang lahat sa Espiritu at wala kay Kristo. Sa ibang mga Pentecostal at Charismatic movement, may sinulat dyan si Dr. MacArthur sa kanyang libro, Strange Fire, The Danger of Offending the Holy Spirit with Counterfeit Worship and Unrighted. Sabi niya, they fostered an unhealthy preoccupation with supposed manifestations of the Holy Spirit's power. Committed charismatics talk incessantly about phenomena, emotions, and the latest way for sensation. So sa Tagalog pa, mas inuuna nila ang mga ilusyon at gawa-gawang manifestations ng kapangyarihan ng Espiritu kaysa kay Kristo. Palaging pinag-uusapan ng ilan ang mga kakaibang karanasan, emosyon, ngunit halos walang binabanggit tungkol kay Kristo. Sa kanyang ginawang pagtubos o sa malinaw na katotohanan ng Ebanghelyo. Ito ay maling pagbibigay pugay sa Espiritu. Kung yung inaakala nila na through the Holy Spirit come upon us, Holy Spirit fall before us. Minsan, oh Holy Spirit, your fire may fall before us. Holy Spirit, good morning Holy Spirit. May mga ganun pa akong kilala na po sa Facebook. Ito ay maling pagbibigay pugay sa Espiritu. Dahil ayon kay Jesus mismo sa John 15:26, ang tunay na gawain ng Espiritu ay magpatotoo tungkol sa Kanya. Ang tunay na gawain po ng Espiritu ay magbigay ng patotoo. Ang gawain ng Espiritu ay magpatotoo tungkol sa Kanya, kay Kristo. Kaya kapag ang mensahe ng iglesia
ay nakatuon lagi sa Espiritu lamang at hindi kay Kristo, nawawala ang tunay na gawain ng Espiritu. Kaya tandaan natin, the Holy Spirit's ultimate purpose in His ministry is to make Christ known. Is to make Christ known. Magnify His glory and apply His saving work to the elect. The Spirit does not point Himself but to Jesus. The Holy Spirit does not point to Himself but to Jesus, fulfilling the Father's plan that the Son be preeminent in all things. Colossians chapter 1 verse 18. So ang punto natin, the Spirit's testimony is Christ-centered, not self-focused. The Spirit enables and moves believers to confess to the Lordship of Christ, which is an act of honoring Jesus Christ. Ang patutuo ng Espiritu ay nakatuon po kay Kristo, hindi sa sarili. Ang Espiritu ang nagbibigay lakas at nagtutulak sa mga mananampalataya upang ipahayag ang pagiging Panginoon ni Kristo. Isang gawa na ng pagbibigay papuri at karangalan sa Kanya. Tingnan mo sa John 16:13-14, ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan, papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa Kanyang sarili, kundi ang Kanyang narinig, at ipahahayag niya sa inyo ang mga mangyayari sa hinaharap. This was the time na nandun sila sa upper room, no? Inuorienta niya ng Panginoon si Kristo ang mga apostol. Because few days ay nandun na, siya ay tuhulihin na. Kaya sinasabi na dito, verse 14, pararangalan niya ako sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa akin ang ipahayag niya sa inyo. Kaya ang misyon ng Espiritu, mga kapatid, ay luwalhatiin si Kristo. Hindi para ikaw ay paramdaman ng parang self-fulfilled ka, maging okay yung emotion mo. Hindi po. Any emotion while you are inside the church that does not focus to Christ, hindi ka dinadala kay Kristo Jesus, that is a counterfeit gospel. Kung ang imong emosyon, ang pag-iiyak-iyak mo sa harapan na may mga manipulative na music sa harapan, at itataas-taas mo pa yung mga kamay, at luluhod-luhod ka, dahil nakatutok ka sa iyong emosyon, dahil lang sa ginawa, dahil dun sa naririnig mong music na nagpapaiyak sa'yo. At hindi ka dinadala kay Kristo. Hindi nagbabago yung buhay mo. Hindi ka dinadala, tinutulak para ikaw ay magsisi at sumampalataya kay Kristo. Ay panlilin lang. Panlilin lang. Kaya ang misyon ng Espiritu ay luwalhatiin si Kristo sa pamamagitan ng pagpapahayag kung sino siya, ang kanyang mga ginawa, at ang kanyang katotohanan sa atin na sumasampalataya. Kaya punta tayo sa pastoral encouragement. Mga kapatid, kung tayo ay kay Kristo, hindi na tayo alipin ng kasalanan, kundi anak na ng Diyos. Ibinigay na sa atin ang Espiritu na nagbibigay buhay, nagpapalakas, at nagpapatibay upang magtagumpay sa ating pakikibaka laban sa laman.
Hindi tayo nag-iisa sa labang ito. Malinaw yan sa sinabi ni Apostol Pablo. Ang kapangyarihan na bumuhay kay Kristo mula sa mga patay ay siya ring gumagawa sa atin ngayon. Kaya ang hamon natin, huwag nating hayaang manumbalik ang pamumuhay ayon sa laman. Maging handa tayong araw-araw na patayin ang anumang udyok ng kasalanan sa pamamagitan ng Espiritu. Isuko natin ang bawat bahagi ng ating buhay sa Kanya. At ipamuhay ang ating pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos na may tiyak na pag-asa ng kaluwalhatian. Isuko natin ang ating buhay sa Diyos. Magtatagumpay tayo dito. Kailangan lang natin ng humility. Magpakababa tayo sa harapan ng Diyos. Ang Diyos ay mahabagin. Ang Diyos ay maawain. Hindi mo kaya sa sarili mo lang. Tumawag ka sa Panginoong Diyos na may pagpapakumbaba. Kaya nawa, naging malinaw sa atin ang mensahe na apart from Him, walang mangyayaring katagumpayan. Patuloy nawa, tumawag tayo sa Panginoon, humingi ng tulong. At tayo ay makaranas ng katagumpayan habang tayo ay nandito sa sanlibutan ito. Tayo po'y manalangin. Dakilan namin Diyos, salamat sa paalala. Nawa itong mga tulong ito yung mga pagbigay ng direksyon at malinaw na direksyon sa amin. Hindi na kami dapat namumuhay sa kasalanan. Tulungan niyo kami na talikuran ito. Mamuhay kami ayon sa kalooban ng Espiritu. Salamat at nawa tumanim ng malalim itong mga aral na ito sa aming mga puso at magbunga ito ng kabanalan at katwiran sa amin. Tulungan niyo kami sa journey na ito. At wala kaming magagawa o Diyos kung wala po ang Espiritu niyo, kung wala po ang tulong niyo. Kaya patatagin niyo po kami, pagtagumpayan niyo po kami sa lumang mga pagsubok namin po maranasan. Kayo po, Diyos, ang maluwalhati sa mga aral ngayon. Ito sa dalangin sa kanyang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen at Amen.